today's video ay nandito tayo sa Roquesa Integrated Farm kasi bibisitahin natin ang isa sa mga TESDA school dito sa may Pila, Laguna. Dito sa Roquesa's Integrated Farm, meron silang dalawang program na pinoprovide dito, ang Animal Production Ruminants at ang Agriculture Organic Farming. Ayun, so ang sasaksihan natin or i-check natin ngayon ay yung Animal Production Ruminants and kasama doon yung kanilang tinatawag na yung pagmimilk ng mga cow. So ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa nila dito. Tara. Ito nga palang area na ito ang nagsisilbing classroom ng mga estudyanteng nag-enroll sa NC2 na ito. Sa isang klase, meron silang 25 student. Alam nyo ba na very hands-on din ang may-ari nitong farm na ito? Ito ang kanilang area kung saan nakalagay ang kanilang mga cow. Ito, nandito rin yung area kung saan ginagawa ang pagmimilk ng cow every twice a day or kung mas kinakailangan. Alam nyo ba na lahat ng kinakain ng kanilang mga baka ay sarili din nilang mga tanim? Sila ang nagtatanim at nagpe-prepare ng mga food ng mga baka na nandito. Itong mga area na to, akala natin ay mga damo lang na kusang tumubo pero hindi. Actually, sila din na nagtanim niyan. At ito naman ang area kung saan isinasagawa nila ang paggagatas ng mga baka. Ayan. At itong area na ito ay dito naman nila ikukulong yung mga baka habang kumakain habang ginagawa nila ang paggagatas. At ito na nga, parating na ang mga estudyante para mag-prepare para sa kanilang test. Unang-unang i-check nila ay kung nakasuot ba ng proper uniform or PPE ang mga student na magsasagawa ng milking process. First step ay kailangan nilang i-disinfect at hugasan ng kanilang mga kamay upang maiwasan ang mga cross-contamination. Hinuhugasan din nila yung mga teats ng mga baka para naman ito ay ma-disinfect. Next ay yung tinatawag na force stripping. This step is essential for detecting the early sign of mastitis. It flushes out bacteria from teat canal and stimulates the milk flow. Sunod naman ito ay ginagawa naman nila ang milk testing. Alcohol precipitation test. I-check siya kung meron coagulation. So, kung may coagulation, so yung sabihin, bad yung gatas. So, mamumuo siya, may coagulation. So, yung alcohol precipitation test, ito ay composed ng ethyl alcohol na 72%. Hindi siya yung 70% na ginagamit natin pang 72%? Yes. Ano sabi ko? Ethyl. Yeah. So, yun. According kay Mr. Jan, ay gumagamit sila ng ethyl alcohol 72%. Imimix nila sa equal amount of milk and alcohol at i-check nila kung may pamumuo. Next is cleaning the teats. Use a disinfectant solution. Only the teeth should be wetted and then thoroughly wiped with a dry single-service towel. After gawin ang pagdi-disinfect, ay pwede nang i-attach ang milking unit. According to Mr. Jan, kailangan maikabit nila ang milking unit within 90 seconds after first stimulation. Kailangang mai-adjust nila ang milking machine para maiwasan ang pagka-twist ng mga host. Kailangang ma-obtain nila ang square position. The teat cups must be aligned vertically. According to Mr. Jan, tumatagal ng 6 to 8 minutes ang milking process pero kailangan pa rin i-observe ang mga cow. Minsan kasi mas less than doon. Depende kasi kung nararamdaman na natin na nasasaktan ng mga baka. Bukas magpapalagay ako ng orasan dito mamaya. No? Nakita nyo kanina kung ba nag-video tayong baka mo ba yan? Masasaktan na kasi. Wala nang nasasaktan na tayo. Isa sa mga napansin ni Mr. Jan dito sa ginawa ng mga student ay nag-overmilking sila kaya nagsisisipa na yung mga baka. So isa yon sa mga dapat na i-observe kapag ginagawa itong milking process. Dapat maging maingat din sa pagre-remove ng milking unit.
Kailangang patayin muna ang vacuum before attempting to remove the milking unit. Once milking is completed, dip the teats fully in a disinfectant solution. At dito na nga natatapos ang ating milking process. Hi guys! Nandito na kami ngayon sa may Aqua Farm at bibisitahin at i-check natin ang isa sa mga training facilities dito sa may Mahayhay. So nandito, ito yung first na gagawin nila. So isasama namin kayo kung ano nga ba yung gagawin nila doon. Makakasama natin dito ulit ang mga estudyante mula sa Roquesas Integrated Farm at sila ay magtatanim. Ang itatanim nila dito ay napier at saka mulato na karaniwang pagkain ng mga baka. Hello Sir Jan, nasaan po ba tayo ngayon? Magandang araw. Andito tayo ngayon sa Aqua Farm sa Mahayhay, Laguna, kung saan nagkaroon kami ng immersion ang Roquesas Integrated Farm ng mga scholars ng TESDA sa qualification na Animal Production Ruminants NC2. So kung saan tayo ay i-establish ng isang forage area para sa ating mga ruminants. So sa ngayon tayo ay nagtatanim ng napier and mulato na very important sa mga alaga nating ruminants. Okay, thank you so much. Dito sa program na ito ay tinuturuan din nilang mag-establish ang mga student ng mga forage area kung saan pwede silang magtanim ng mga pwedeng makain ng kanilang mga baka in the future. Sa pagkakataon na ito ay hinati nila itong area na ito. Pagtataniman nila ng napier at pagtataniman nila ng mulato. Mga hello. Pwede bang ma-interview kayo? Ay, interview kayo. Kaya ako, mahihayin ako sa camera. Hindi, ano lang. Oo. Anong ginagawa nyo ngayon? Tatanim na mga improved grasses. Para saan naman yan? Para po sa future feed ng mga ruminants na available sa farm. Okay. Bakit, ano naman tong mga, yung mga tinutusok nyo na yan? Yung mga nauna po na yun, napier. Tapos ito po, mulato po. Yan yung mulato. Opo. Tapos yun, yung mga Napier nakaslant, Napier po. napier. Bakit nakatanim siya na parang yung nakaslant na ganyan? Para po yung sa ano niya, something po maganda. Tsaka madali po siyang itusok pag pagano. Okay. Bakit yun may mga damo? Tapos ito naman, walang mga binubunutan yun ng damo. Iba po kasi yung nakatanim. Yung sa napier po, hindi siya maselan. Tapos ito po mulato kasi, since fibrous po, ganun siya. Hindi po kasi siya kasing tigas ng napier. Okay. Ano nga palang pangalan mo? Bea po. Bea. Hello, Bea. Tinanong muna kita ng bago ko nagtanong anong pangalan mo. So, Bea, pang ilang araw nyo na dito sa training? Makailang araw na kayo? Ha? Ilang taon naman. Hindi nga, nakailang araw na kayo? Ha? Pag-graduate na ba kayo? Oo, po 35. Next, Ano na? po graduation na. Okay, graduation. Ano na assessment po pala. Bakit kayo nag-enroll sa ganitong training? Para po sa a-applyan po yung work sa ano. Okay. So, planning. Saan bansa naman yung plano mo puntahan? Hindi po Australia, Europe. Sa Europe. Okay. Doon po kasi hiring ng mga dairy Oo, marami nga naghahanap ng mga trabaho ngayon sa ibang bansa, no? Especially agriculture and farming and dairy products. And aside dito sa pagtatanim ng ganito, yung pag-milk ng cow, nagawa nyo na? Yes po, weekly po, ginagawa namin siya. Okay naman. Okay naman. Kamusta namang trainer si Sir John? Ay, magaling po si Sir John. Hindi naman kayo pinagagalitan palagi.
Pag po kailangan. Okay. Hindi, mabait naman si Sir John na trainer, no? Opo. Okay. So, hanggang dyan lang naman yung tanong namin. Sandali lang naman to. Pasensya sa pag-istorbo namin sa'yo. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Sana may natutunan kayo dito sa ating TESDA episode. Sa mga gustong mag-enroll, pwede kayong mag-inquire dito sa Roquesas Integrated Farm. Bye!